Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga ginigili kong mga kapatid at ating minamahal na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Magpatuloy na tayo. Mga kapatid, sa mga nagdaang araw ay naririnig natin, napapanood natin sa social media ang mga alitan ng ating mga leaders ng ating bansa. Kaya pag-aaralan natin kung bakit nga ba merong walang pagkakaisa sa mga leaders. Okay? Ngayon, sa ating paksa ngayon ay malalaman natin kung bakit merong ganon na ating namumulatan, ating naririnig, ating napapanood sa nangyayari sa mga leaders ng ating bansa ngayon. Okay, division among the leaders in the government. So, ito yung sa Tagalog niya ay hindi pagkakaisa ng mga namumuno ng ating gobyerno. Okay? Patuloy natin. Tanong, bakit merong hindi pagkakaisa? Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 19, ito ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, no? At tayo pinapaalala niya, no? Sabi niya, no doubt there must be divisions among you, so that the ones who are in the right may be clearly seen. Yun pala. Kaya pala merong hindi pagkakaisa para malalaman natin kung sino yung nasa tama, kung sino yung nasa katotohanan. No? Kung maalala ninyo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pagdating ng aking paghahari, ihiwalay ko at ilalagay ko sa kanan yung mga iba at naman doon sa aking kaliwa ang mga iba. So, itinakda ng ating Panginoong Jesucristo na meron talagang hindi pagkakaisa. Sa Mateo 10:34, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, No, I did not come to bring peace to this world, but a sword. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo sa sword ay division. Kaya nga na, kung ituloy natin sa 35, Matthew 10:35, sabi niya, mothers against their daughters, fathers-in-law against their sons-in-law. Kaya meron talagang division. Ang purpose ng division, para sa ganon ay makilala natin kung sino yung nasa tama at sino yung hindi nasa tama. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin rito, sino ba ang nasa katotohanan? At ang reverse ng katotohanan ay kasinungalingan. Ayan. So, ayon sa ating Panginoong Jesucristo, sabi niya sa John chapter 8, verse 32, you will know the truth. So, sa ating mga nananalig sa ating Panginoong Jesucristo, na nasa atin yung katotohanan sapagkat si Kristo ay katotohanan. So, alam natin kung ano yung katotohanan sa atin. Kung tayo ay nabubuhay kay Kristo Jesus, nasa katotohanan tayo. Sa John 17:17, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang salita mo ay katotohanan. So, yung sinasabi ni Apostol Pablo na merong hindi pagkakaisa para malaman natin kung sino yung tama, para makita natin kung sino yung tama, kung sino yung nasa katotohanan, ay makikita natin yun, sabi ni
ating Panginoong Jesucristo. You will know the truth, and the truth will set you free. So ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kung tayo'y kumakapit doon sa katotohanan na yun, nananalig, magkakaroon tayo ng kalayaan. Yan. And the truth will set us free. Yan. Kung bakit merong hindi pagkakaisa, talagang naitakda na yan. No? Ito, mas malalim. Noong umakyat na ang ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan, no, pinatalsik na si Satanas doon. At ang kanyang alipores, pinatalsik sa kalangitan at itinapon dito sa lupa. Ngayon, bilang mga nakakaalam sa karunungan ng Diyos, ang umiikot na espiritu dito sa ibabaw ng mundong ito ay yung Holy Spirit at yung angels of God. The second group ay the devil forces, o so-called the evil forces. So, yun yung katotohanan dyan, no? Pagpatuloy natin. Sa Romans chapter 13, verse 1 to 2, ano ba kasi ang katotohanan? Yung salita ni Kristo Jesus ay katotohanan. Yung salita ng Diyos na siya rin salita ni Kristo Jesus ay katotohanan. Ngayon, ano ba yung katotohanan? Sa Daniel chapter 4, verse 17, ito ay sinulat ni Propeta Daniel. Sabi ng ating Panginoon Diyos, ang Diyos ang may hawak ng lahat ng estado sa buong daigdig. At siya ang naglalagay ng mga pinuno ayon sa kanyang layunin. Sino man siya. Iyan ang Daniel chapter 4 verse 17. So ibig sabihin, ang Diyos ang naglagay doon sa mga leaders na yan na pinangungunahan ang gobyerno. Okay? Ngayon, ano ba yung katotohanan? Yun, na ang Diyos, nilagay niya ang mga pinuno diyan sa para mamahala. Ito na ngayon. Sa Romans chapter 13, verse 1 to 2. Everyone must obey state authorities because no authority exists without God's permission. And the existing authorities have been put there by God. So yung mga namamahala sa pamahalaan ay inilagay ng Diyos. Ang mga batas na umiiral sa ating gobyerno, sa ating estado, ay ginawa ng mga pinuno na inilagay ng Diyos. Pag nagpalit yung liderato, ang nakikita natin, napalitan na yung liderato, mamaya may nagrarally. No? Ang mga tao nagrarally. No? At sila'y nagsasalita laban sa kasalukuyang administrasyon. So, talaga, na makikita natin na walang pagkakaisa, no? Walang pagkakaisa. Palitan mo man yung gobyerno, meron paling unsatisfied, kaya sila nagrarally, no? Pero ang mga tao na yun, yung grupo na yun, sila ba'y nasa tama? Sila ba'y nasa katotohanan? Ang katotohanan, kung sino ang inalagay ng Diyos bilang mamumuno sa estado o sa gobyerno, iyon ang katotohanan. Sapagkat sila iniligay ng Diyos doon. No? Ang nangyayari, yung mga nasa kaliwang panig,
ipinapakita nila na mas magaling pa sila kaysa doon sa inilagay ng Diyos. Okay. Kung inilagay ka ng Diyos, ito yun. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala. Magagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan nila, dangal nila at pagkadakila. Sasabihin mo ngayon yung nailagay na pinuno doon sasabihin mo ngayon mas magaling ka. Ang nagbibigay ng talino doon sa inilagay ng Diyos na bilang pinuno ay ang Diyos din. Tapos sasabihin mo, mas magaling ako dyan? Yan ang kaya nakikita natin yung hindi pagkakaisa. Pero nakikita natin kung sino ang nasa panig ng katotohanan ng Diyos. No? Doon natin makikita yon. Now, whoever opposes the existing authority opposes what God has ordered. And anyone who does so will bring judgment on himself. So, kinakalaban mo ngayon yung kasalukuyang administrasyon inilagay pala ng Diyos yun. Ano sabi niya? And anyone who does so will bring judgment on himself. Maliwanag. Pagpatuloy natin sa Romans chapter 13 verse 3. For rulers are not to be feared by those who do good. Tama naman. Kung gumagawa ka ng mabuti naman at saka law-abiding citizen ka bakit? Takot ka ba dun sa mga pulis? Sa mga military? No? Sa mga pinuno ng gobyerno natin? So meron kang peace of mind sapagkat you're doing good. Kaya nga ulitin natin, for rulers are not to be feared by those who do good, but by those who do evil. No? Ang gumagawa ng hindi naayon sa batas, they are doing evil, talaga sila ay matatakot. Tatakbuhan nila ngayon yung kanilang pinagtataguan yung kanilang na kung saan ay mayroong provable cause na mayroon siyang kasalanan. No? Would you like to be unafraid of those in authority? Then do what is good, and they will praise you. No? Kaya nga mga tao, binibigyan ng incentive yung mga tao because they are doing good. Okay? Pagpatuloy natin. Romans chapter 13 verse 4. Because they are God's servant, working for your own good. So, kaya pala, ang Diyos, inilagay niya yung mga pinuno upang sila'y magtrabaho para sa kabutihan ng karamihan ng mamamayan. Yan ang purpose ng Diyos kung bakit mayroong pamahalaan na ginawa niya para maglagay siya ng pinuno upang sa ganun ay yun ay para sa kabutihan ng mga mamamayan. Okay? But if you do evil, then be afraid of them, because their power to punish is real. They are God's servants and carry out God's punishment on those who do evil. You see that? No? So, meron mga sangay ng gobyerno, kung ikaw ay may provable cause na ikaw ay nagkasala, labag sa batas, may sangay ng gobyerno ikaw ay, huhuliin nila. No? Since na ikaw ay mayroong kasalanan na ginawa siguro, ba't kaya ka tumatakbo? No? Nagtatago ka ngayon. No? Pero hindi mo pala alam
Yung mga sangay ng gobyerno na yon ay mga lingkod ng Diyos upang ikaw ay parusahan. Okay? Pagpatuloy natin. Ngayon, kung ang Diyos ang naglagay ng mga hari, ay dito muna tayo. Sa Proverbs chapter 17 verse 15, condemning the innocent or letting the wicked go, both are hateful to the Lord. So ang Diyos, galit na galit doon sa nagko-condemn na doon sa tao na inosente siya. Hinahatulan siya, pero sa totoo lang, inosente. Pero meron tayong batas na dadaan tayo sa proseso na doon mo isasalang yung sarili mo para mapatunayan mo na ikaw ay inosente. Ayaw nung isang tao na yon, ayaw niyang patunayan na siya ay inosente sa pamamagitan ng proseso na yon na ginagawa ng sangay ng gobyerno. No? Kaya nga, kailangan patunayan mo na ikaw ay inosente sa tamang venue. Hindi yung sinasabi mo sa nagsasalita ka na, inosente ako. No, meron tayong batas na magpapatunay na ikaw ay inosente. Ngayon, sabi niya, letting the wicked go, both are hateful to the Lord. So, halimbawa, yung isang tao, meron siyang merong kasalanan at yun ay may probable cause yun, at pinalaya mo siya, yun ay malaking kasalanan sa Diyos yun. Halimbawa, yung tao na yun, merong probable cause na meron siyang kasalanan na ginawa laban sa batas, tapos ikinakanlong mo, tapos pinalaya mo pa siya, yun ay malaking kasalanan sa Diyos. Ngayon, halimbawa, yung mga taong gumagawa ng wickedness, sa Proverbs chapter 15 verse 3, the Lord sees what happens everywhere. He is watching us whether we do good or evil. Wala tayong lusot doon. Halimbawa, nagtatago tayo sa batas. Bakit? Tayo ba'y makapagtago sa mata ng Diyos? Dito maliwanag, the Lord sees what happens everywhere. He is watching us whether we do good or evil. Okay? Kung ang mga inilagay niyang pinuno ay na nandyan para mamumuno, the Lord is watching. Tinitignan niya yung mga pinuno na yon. Kung sila ba'y gumagawa ng kabutihan o ng wickedness sa mga tao. Halimbawa, ang mga pinuno nilagay ng Diyos diyan para sila'y para sa kabutihan ng mga tao. Gumagawa sila ngayon ng karumal-dumal nga krimen, yun ay nakikita ng Diyos yun. Ngayon, anong gagawin niya? Kasi siya yung naglagay ng mga pinuno. Sa Job 34:18, eto na yon. Kung halimbawa nakikita ng Diyos na yung isang pinuno na inilagay niya is doing evil, and then ito ay marami na siyang kasalanang nagawa, hindi lang sa mata ng Diyos, kundi sa mga tao, anong gagawin ng Diyos doon? Hindi tayo makakalusot sa mga hari. Siya ang nagpaparusa kung sila'y masama at walang halaga. So ang Diyos mismo ang magpaparusa
sa isang pinuno na wala ng halaga. No? Masama na siya at wala na siyang halaga. No, hindi na siya magiging mabuti para sa kapakanan ng mga tao. No? So, anong gagawin ng Diyos? Parurusahan siya. Pero, meron siyang pamamaraan kung paano niya parurusahan ng mga tao. Una, gagamitin niya ang sangay ng gobyerno upang parusahan yung tao na yon na gumagawa ng wickedness or evilness, because their power to punish is real. They are God's servants and carry out God's punishment on those who do evil. So, gagamitin ng Diyos ang sangay ng gobyerno upang ikaw ay parusahan. Kung nakikita ng Diyos na ikaw ay pinuno na masama at wala ng halaga. Okay? Ang masaklap doon, kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galacia, sabi niya, kung ano yung itatanim mo, siya rin yung aanihin mo. Kung nagtanim ka ng kabutihan, kabutihan din ang aanihin mo. Kung masama ang itinanim mo, ikaw ay mag-aani ng masama. Yan ang isang isinulat ni Apostol Pablo, kung ano raw yung itinatanim, siya rin yung aanihin. Okay? So, tayong mga nananalig sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo, alam natin na mayroong hindi pagkakaisa. At sisiguraduhin natin na tayo ay nasa katotohanan o sa panig ng katotohanan. No? Sapagkat ang katotohanan ay ang ating Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos, ang siyang katotohanan. Kung tayo ay nabubuhay kay Kristo Jesus at nananatili sa kanyang mga salita, nasa katotohanan tayo. Sana naunawaan natin ito kung bakit merong talagang hindi pagkakaisa. Okay? Tulad ng Iran at ng Amerika at ng Israel. Bakit dinigma ng US at saka Israel ang Iran? Sapagkat ang Iran, gusto niyang nagdi-develop siya ng nuclear weapon. Ang purpose, para magamit niya yun, para wasakin ang bansang Israel. So, anong gagawin ng Diyos? Mahal niya, chosen people ngayong Israel. Anong gagawin niya? So, yun ang resulta noon. Kaya nga, sa mundong ito, ay makikita natin na walang pagkakaisa. At may purpose yun. Para sa ganun makita natin yung nasa panig ng katotohanan at nasa panig ng kasinungalingan. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen.